Usap-usapan sa social media ang mga larawan ng isang babaeng vlogger DJ na binugbog umano ng kanyang fiancé. Sa social media post ng kanyang kaibigang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, makikita ang dugo ang mukha ng biktima. May mga pasa at sugat din siya. Ayon kay Tugado, sobrang tiwala ang ibinigay nila sa fiancé ng kanyang kaibigan. Nagtataka sila kung paano nito nagawang manakit. Hindi na namin papangalanan ng biktima at idedetalye ang nangyari na posibleng insidente umano ng violence against women and children. Dumulog na raw ang kampo ng DJ vlogger sa NBI para magsampa ng reklamo. Dobleng sakit ang dinanas ng isang guest sa isang campsite sa Tanay Rizal. Heartbroken na nga, sinuntok pa siya ng isa sa mga staff matapos ipagsigawan ang kanyang mga hugot at sama ng loob sa bundok. Ang nahunikam na pananakit sa report ni Oscar Oida. Hindi ko lang po kami doon sa bundok. Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Laking gulat ni Don nang sitahin siya ng isa sa mga staff ng dinayo nilang campsite sa Tanay Rizal nitong Lunes. Dahil heartbroken, ipinagsisigawan niya noon sa mga bundok ang kanyang sama ng loob. Nagsisigaw po ako, sabi ko, nan, sakit-sakit. Ba't ginawa niyo sa akin to ganyan-ganyan? Which is yung mundok po talaga yung minumura ko. Broken hearted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako, tapos stress din po ako sa buhay. Pero imbis na maibsan ang kirot sa puso, sapak sa mukha ang inabot niya. Sino mo minumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Dahil dito, lalong sumama ang loob ni Don at sinugod ang nanakit na staff. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige kuya! Malaki pinayanan ko ba? Bundok po ako! O sige! Malaki pinayanan ko dito! Bakit malaki minara? Bakit yung Minumura ko yung bundok! Bakit minamura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minumura ko taga rito! Wala siyang minumura kuya. Minumura, kuya. Wala siyang minumura. Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad ako dito, nagbayad kami dito. Guest nyo kami dito, ba't nananakit ka? Sumusuntok po ako, pero hindi naman po tumatami suntok kasi nasasalan niyo naman po. Ikinulong sa Tanay Police Station ang nanakit na staff na naharap sa reklamong slight physical injury. Tumanggi siya magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News pero sabi niya sa mga pulis, Umagang-umaga yun, mga 6, more or less 6 a.m. ng umaga. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite. Parang ayaw niya na maisturbo. Pag ganyan, dahil naghihinay-hinay po siya. Pwede niya naman po kami tanongin eh. O kaya paalisin niya kami na ano, hindi po yung kagad ka siya iinit ang ulo bila siya mananakit. sa post sa Facebook, humingi ng pangunawa at paumanhin ang pamunuan ng nasabing campsite. Hindi raw ganito ang iba pa nilang tauhan. Tiniyak din nilang hindi ito mangyayari ulit. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bata ang pumailalim sa isang pickup sa Cotabato City sa Iloilo. Sumalpok naman sa poste ang isang humaharurot na SUV. Ang mga aksidenteng yan sa report ni Jeric Pasilyaw ng GMA Regional TV. Mabilis ang takbo ng SUV na ito sa Barangay Padios sa Sara, Iloilo. Nang makasabay ang sinusundang truck, bumangga ang SUV sa poste. Tumagilid ang sasakyan pati ang poste. Mabilis na nakalabas ang tatlong sakay ng SUV na hindi lubhang nasugatan. Ayon sa pulis, nawalan daw ng kontrol sa manibela ang driver. Maitim at makapal na usok naman ang sumalubong sa mga motorista sa diversion road sa Mandurriao, Iloilo City. Nasusunog na pala ang isang taxi. Ligtas naman ang driver at pasahero nito. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Dumaraan naman ang pulang pick-up na ito sa Cotabato City. Nang tumawid ang isang bata, nabundol at pumailalim sa pick-up ang 3 taong gulang na babae. Nakaligtas ang bata na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa kanyang mga magulang, hindi nila namalayang tumawid ang bata na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Sumuko kalaunan ng driver ng pick-up at nangakong aakuin ang pagpapagamot sa bata. Jeric Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng korte sa Pasay ang isa sa 2 kaso laban sa independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz, kaugnay ng umano'y pang-aabuso sa aktor na si Sandro Mulak. Kinatigan ng Pasay Metropolitan Trial Court Branch 46 ang motion to quash o hilingin na Nones at Cruz na ibasura ang 2 counts ng acts of lasciviousness laban sa kanila.
Ayon sa korte, overkill na ang pagsampa ng kasong acts of lasciviousness dahil may tuturing na itong elemento o sakop na ng kasong rape through sexual assault na isinampa ng DOJ sa Pasay Regional Trial Court. Wala pang tugon ng kampo ni Mulak. Matapos ang mahigit 2 buwang investigasyon, naghain ng NBI ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng sinabi ng bise noong November na may kinausap daw siya para paslangin ng Pangulo, unang ginang at House Speaker sakaling may pumatay raw sa kanya. Sabi ng NBI, tinangka nilang hanapin ang taong tinutukoy ng bise na kinausap niya pero hindi na nila ito natuntun. Kabilang sa mga isinumite ng NBI sa DOJ ang video ng press conference ng bise at testimonya ng mga witness. Ayon sa DOJ, sasalang ang reklamo sa evaluation at preliminary investigation ng National Prosecution Service. Ang maiksing sagot naman ng bise sa paghahain ng reklamo, inasahan na raw niya ito. Wala namang nakikitang epekto sa impeachment si Senate President Cheese Escudero kung kasuhan man si Duterte ng DOJ. Collab ni na pambansang Ginoo David Licauco at Kapuso Opa Kim Jisoo. Umani ng libu-libong views. Aliw pa sa netizens ang caption na angry emoji ni David na tila nire-relate ng ilan sa dating sweet post ni Barbie Forteza kasama si Jisoo. P-Pop Kings SB19 inanunsyo na ang details ng kanilang simula at wakas world tour. Bago yan, handog nila sa 18s ang bagong single this month. K-League Overload ang first glimpse kay EXO member Kai na nakatapos na ng mandatory military service sa South Korea. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinarangalan ng ilang Kapuso executive at personalities sa Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards. Ginawaran ng Lifetime Achievement in TV and Journalism Award si GMA Network Chairman and Advisor, Attorney Felipe Gozon. Sabi ni Attorney Gozon, isang malaking karangalan ang pagkilala mula sa pinakamatanda na press club sa Asia. Journalist of the Year naman si Jessica Soho. Anya, espesyal ang mga parangal na natatanggap niya ngayong 2025, ang ika-40 taon niya bilang mamamahayag. Television Reporter of the Year naman si Rafi Tima. Natutuwa raw siyang nabigyan ng pagkilala ang advokasya niyang gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagbabalita. Habang Radio Broadcaster of the Year si Super Radio DZBB Anchor Melo Del Prado. Malaking karangalan daw para sa kanya na pumasa siya sa pamantayan ng mga kasamahan niya sa industriya. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. And last, the 12 awardees tonight, 4 of whom are from GMA Network, are the best among the best, myself excluded, in the field of journalism in the Philippines today. Bukod sa pamosong Chocolate Hills, must visit daw sa Bohol ang itinuturing na pinakamataas sa waterfall doon at ang burol na may panoramic view. G tayo dyan kasama si Joseph Moro. Emerald Basin na nakakaingganyang sisilin at talon na umaabot sa 60 talampakan ng taas. Diyan nga nanggaling ang pangalan nitong Kanuman na ibig sabihin ay 60. Yan ang Kanumantad Falls sa Kandihay, Bohol. Mayroon palang ganito kataas din na falls sa Bohol and masasabi ko din na
can compete with kung anong meron tayo sa ibang lugar. Tila hagdan ng talon. Ang paan nito ay may lalim lamang na 4 feet kaya ligtas paliguan. Ang kakaiba pa may rice terraces sa taas ng talon na pwede ring pasyalan. Pero kung on top of a mountain naman ang trip, bisitahin ng maliwalas na burol, ang Alicia Panoramic Park, tampok ang 360-degree view ng ganda ng Bohol. Masusubok ang hiking skills dahil may mga bahaging mahirap akyatin. May part nung Chocolate Hills na makikita pero medyo malayo. Magandang pasyalan ito mapaumaga man o gabi. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.